Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa SEA Games at gayon na rin sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Head coach ng Guam sinabing may tsansa silang manalo sa Gilas Pilipinas, samantalang ang Ateneo Blue Eagle Gymnasium gagamitin sa laban ng Gilas kontra Guam. Samantalang ito namang si Coach Norman Black may problema sa availability ng mga players na maglalaro sa SEA Games. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Nag-post na nga ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa mangyayaring laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na mangyayari sa December 1. Ang good news nga lang ay magkakaroon tayo ng home court advantage at ang gagamiting venue ng magiging laban walang iba kundi ang Blue Eagle Gym ng Ateneo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay may seating capacity na 4,850, kaya naman saktong-sakto na to sa laban ng Gilas kontra Guam. At narito naman ang lineup ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nandyan nga si Japet Aguilar, RJ Abarrientos, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Pajardo, Angelo Kwame, Jamie Malonzo, Quintin Melora Brown, Chris Newsam, Calvin Optana, CJ Perez, Kevin Kembao, Dwight Ramos, Kai Soto, Carl Tamayo at si Scotty Thompson. Ngunit bago nga maganap ang laban ng Gilas Pilipinas dito sa Pilipinas ay dadayo muna sa Guam ang Gilas dahil nga sa schedule. Ang sabi nga dito, Guam versus Philippines November 28, 2025. Saka lang magkakaroon ng home court advantage sa December 1. Kaya naman sa pagdayo ng Gilas Pilipinas sa baluarte ng Guam ay talaga namang pinaghahandaan sila ng Guam at todo-todo na ang ginagawang ensayo, practice ng Guam upang manalo sa Gilas Pilipinas at nagpost na rin sila ng kanilang poster sa social media. Ang sabi nga dito, Guam versus Philippines November 28, 7 PM Ug Calvo Fieldhouse. Makikita nating seryoso talaga ang Guam dahil yung mga players nila ay talaga namang nagpapalakas ng pangangatawan at spotted pang nagja-jogging. At hindi nga talaga magpapatalo itong Guam dahil unang-una, manonood ang lahat ng kanilang mga kababayan kaya naman susubukan nilang ma-upset ang Gilas Pilipinas. At kahit nga itong kanilang head coach ay sinabing may tsansang manalo ang Guam sa Gilas Pilipinas, kaya naman pakinggan natin ang kanyang sinabi. Okay, Coach, I know you've been a fan of the Philippine national team. You've studied them for years and everything. I mean, as Joe was just saying, they've always got athleticism, they've always got size, and they play disciplined ball, right? So how are you guys like already starting to strategize and see how we're going to face them? I think we match up really well. I think they have size, they have speed. I think the experience that they have playing professionally in the Philippines is an advantage to where Team Guam come together whenever it's time for competition, but we don't have that pro league keeping us active and playing at a high level all the time. So we have to overcome that, but we usually rise to the occasion and we're going to give them the best game possible. Right. Okay, now Mark, I've been interviewing. They throw at us and everything like that. We got to stick to our game plan. We got to play defense. We got to watch our spacing, and you know, we've got a plan. We got to stick to that. Yeah, it's going to be about our defense first and foremost, especially when we're at home. If you remember the games we played against China and Japan, more recently in the last year, when we start to loosen up on defense, they start to get away from us. They start to make shots. And when we dig down and start defending, closing out, forcing them to shoot the shots that we want them to shoot, we made comebacks. We put Japan on the rocks and we had that game down to 3 points to where it could have gone either way. We did the same with China. We had them calling timeouts in the fourth quarter just to hold on to that lead, and we were excited. We didn't get the wins in those games, but I think we learned from them. So this next opportunity where we can play that kind of defense, keep it close, and give ourselves a chance to win. Okay, and then Joe, anybody... Kaya naman sa sinabi nga ng head coach ng Guam ay kailangang hindi magpakampante ang Gilas Pilipinas kahit na lamang tayo
pagdating sa mga players dahil bilog ang bola at may posibilidad din talagang ma-upset tayo kung mapaghandaan tayo ng Guam. 7 weeks na nga lang at magsisimula na ang SEA Games na gaganapin sa Bangkok, Thailand na magsisimula sa December 9 hanggang 20 at ito na nga ang inaabangan ng ating mga kababayan, partikular na ang larong basketball. Kaya nga lang pagdating sa ating national team na sasabak sa SEA Games sa basketball, ang ating mga pambato sa Gilas Pilipinas ay may problema sa availability ng mga players kaya naman hindi pa makapagsimula ng practice. Sa 12 players nga na binuo ni Coach Norman Black, 5 nga dito ang hindi pa basta makapagpaalam sa kanilang mother team kaya naman hindi makapag-practice. Kabilang na dyan itong si Mike Phillips at gayon na rin itong si Bobby Ray Parks, kahit itong si Kaimani Ladi at itong si Dave Ildefonso. Kasama na rin dyan si Jason Brickman na hindi nga basta-basta makapagpaalam sa kanilang mother team. Tayo na rin nga yan sa report ng Tiebreaker Times. Ang sabi nga rito, Bobby Ray Parks is set to join Gilas Pilipinas on the opening day of the SEA Games 2025. While the availability of Kaimani Ladi, Michael Phillips, Dave Ildefonso, and Jason Brickman will depend on how far their mother teams advance in their respective leagues. At ayon pa nga sa report, itong si Dave Ildefonso, Jason Brickman na naglalaro sa Abra MPBL ay didepende ang kanilang availability kung gaano kahaba ang magiging liga ng MPBL at dun pa lang sila pwedeng humabol para sa 5-on-5 session ni Coach Norman Black sa practice. Samantalang ito namang si Bobby Ray Parks ay expected na darating pa sa December 9 dahil dun pa lamang siya pinayagan ng kanyang mother team sa Japan. Samantalang si Kaimani Ladi at Michael Phillips ay dedepende pa rin kung gaano nga ba kahaba ang magiging season ng UAAP sa Ateneo at sa Lasal. Pwede kasing makuha nila ang kampyonato o kaya naman ay ma-eliminate at dun pa lang sila makakapag-practice para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ang lumalabas lamang na available once na nagpatawag na talaga ng practice si Coach Norman ay itong si Brandon Ganuelas Racer, si Justin Brownlee, Angelo Kwame, itong si Remy Martin, kasama na rin dyan itong si Terdy Ravena at available na rin itong si Matthew Wright at itong si BJ Pre. Sila lang ang posibleng ma-practice ni Coach Norman Black kaya naman struggle talaga yan dahil kulang-kulang ang practice at mga player ng Gilas Pilipinas. Pagdating naman sa ating mahigpit na makakalaban na Thailand, mukhang August pa lang ay nagpa-practice na talaga ang mga ito at hindi sila kinukulang sa schedule at napakaluwag ng kanilang liga pagdating sa kanilang players na maglalaro para sa kanilang national team. At wag naman sanang maulit ang nangyari noon sa SEA Games 2022 kung saan binulaga tayo ng Indonesia at hindi nating inaasahan ang napakalaking upset na nangyari dahil sa kakulangan ng preparation ng Gilas Pilipinas.